ang aking bang mga salita ay mahalaga sa inyo? Kung ito'y mahalaga sa inyo, ito'y inyong pagyamanin sa inyong mga puso at sa inyong mga kaisipan at ipamuhay ng walang agam-agam, sapagkat tunay na darating ang panahon na ang aking mga salita ay hindi nyo maririnig sa inyo na nagbabaliwala. Ngunit sa kanila na nagpapahalaga rito, patuloy itong sa inyo, patuloy itong mahayag sa inyo, at patuloy na tunay na magliligtas sa inyo. Kung kaya't huwag niyong baliwalain ang aking mga salita na sa inyo'y ibinibigay, sapagkat kayo ang aking tunay na mga tinawag. Pahalagahan ninyong mabuti ang lahat ng mga aral, ang lahat ng aking mga kautusan, upang kung dumating man ang panahon ng paghablot sa aking iglesia, walang sino man ang maiwan sa inyo. Tandaan niyo ito, anumang mga salita na aking inihayag sa aking iglesia na inyong binaliwala, kayo'y mababaliwala rin. Gayon din, sinasabi rin ito sa inyo na ang sino man na tunay ngang hindi makaaabot sa aking sukatan, na kayo nga'y makakaabot lamang sa aking sukatan kung pinahahalagahan ninyo ang aking mga salita. Matatapos lahat ng bagay, ngunit mananatili ang aking salita, at ang salitang inyong binaliwala ang siyang tunay na hahatol sa bawat isa sa inyo, kung ito'y inyong ipinamuhay o kung ito'y inyong binaliwala. Maging instrumento kayo ng kaligtasan. Dumalo sa mga pagtitipon. Huwag sayangin ang mga aral na ibinibigay ko sa inyo, sapagkat ito ang magbibigay tibay sa inyong pananampalataya. Gayon din, ang mga ipinagkaloob ko sa inyo, huwag niyong kahiya. Gamitin ninyo ito sapagkat ito ang tatak na isang Kristiyano na tunay na aking anak. Alisin ninyo ang anumang pagpapaimbabaw. Dinggin ninyo ang tinig ng aking espiritu na nagmumula sa kaibuturan ng inyong mga puso. Hayaan ninyong lumabas ang buhay at kalakasan nito na siyang gagabay sa inyo. Pakatandaan ng bawat isa sa inyo na ang bawat isa'y haharap at magsusulit sa aking harapan. Nakatitiyak nga ba kayo na kayo'y nakapasa na? Tunay nga ba na naialay na ninyo ang inyong buhay sa akin? Gayon din, ialay ninyo ang inyong buhay sa inyong mga kapatid, pagkat ito ang tagubilin, magmahalan kayo. Kaya magandang umaga sa inyong mga kapatid. Nakikita natin na talagang ang mga palatandaan ay patuloy na papakita sa atin na palatandaan na napakalapit na pagparito ng ating Panginoong Jesus. So makikita natin, ewan ko lang kung gano'n na naging damage dito sa Mexico, yung tumamang hurricane doon. Ay grabe, pinakamalakas, pinakamalaki sa kasaysayan ng mundo. So isipin nyo yan, buong Mexico na yan ay ginaanan. So magiging damage yan, hindi natin alam. So ito, nagaganap mga kapatid bilang pagpapaalala sa atin, lalo na sa inyo ng mga tinawag ng ating Panginoon, upang sa pamagitan ng mga bagay nito ay patuloy na sumati ng mga puso na ang ating Panginoon ay hindi nagbabaliwala sa kanyang mga pangako patungkol sa kanyang pagparinto, sapagkat ang nais niya hanggat maaari ang lahat ay makapagsisi. Kung kaya na hindi man naantala, kundi talagang merong
tamang petsa o panahon na ang pagdating na ating Panginoon, sabi nga, ay naihalin tulad sa isang magnanakaw, kaya wala po nakakadam sa atin noon. Datapato ang Espiritu Santo na nanaan sa atin. So, doon sa kalagayan yun, mga kapatid, hindi tayo mabibigla, sabi ng salita ng ating Panginoon. Patuloy na pinapaalala sa atin, napakabilis ng mga natakbo ng panahon, ng mga araw, kasamang oras. Kaya naman, magsipag-ingat tayo, sapagkat alam naman natin na ang pagparito ng ating Panginoong Jesus ay bigla. Ayaw niya na limadan sa atin na hindi nagiging karapat-dapat. Ito ang dala kung bakit tayo na may kapatipon-tipon upang patuloy na pakainin ang salita ng Diyos. Mga salita na bibigay sa atin ng lakas at buhay habang nagsisipaghintay sa araw na iyon. Okay, ang salita ng Diyos na ating pagsasalusaluhan. Makikita natin ang salita ni Santiago 2:1 hanggang 5, James 2:1-5. Ito ang sinasabi, mga kapatid ko, yayamang meron kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na Panginoon ang kaluwalhatian ay huwag magtatali sa mga tao. Sapagkat kung may pumasok sa inyong sinagoga, okay, sa inyong bahay-sambahan, ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak at inyong itinamig ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha naman ay inyong sabihin, tumayo ka riyan. Maupo ka sa baba ng aking tutungan. Hindi ba kayo nagtatali sa inyong sarili? At nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Dinggin ninyo, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan nito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga magsisibig sa Kanya. So, pasalamatan natin mga kapatid ang Word of God natin sa sasalusaluhan. Parang gantiin eh. At sino pumunta rito, lahat welcoming. Ano? Ibig sabihin, sa magitan ng pag-ibig na binigay sa atin ang ating Panginoong Jesus, na wala tayong titignan. Sapagkat sa ibang mga churches, kita nyo, kapag mayabang, kapag may kotse, at saka talaga nakikita nila na yung mga pumapasok ay ang ating tulado. Iba ang pag-welcome sa kanila eh. Ano, masyado lang binibigyan ng mataas na importansya. Yung kasi isang libutan kasi church na yan. Pero dito sa atin, kahit sino padala ng Diyos dito, patay-patay patingin ng ating Panginoon. Narapat lang din na patay-patay pagiging o pag-welcome na gagawin natin sa bawat tao na ipinapadala sa loob ng iglesia. Dito sa loob ng iglesia na pinaglagyan sa atin ay inilagay ng Diyos at patuloy pang nilalagay ang iba't ibang klase at uri ng tao. Merong mataas na pinagkaranan, meron namang mababa pinagkaranan. May kapansanan at walang kapansanan. May katamtaman ng paubuhay at pangkaraniwan nga ay mahihirap at mga nagsasalat sa buhay. Mas marami pinagdadalang mahihirap eh. Ewan po ba?
Kasi yun ang kalooban ng Diyos para maging mayaman yung mahirap. Sa pananampalataya o pag sa ganon, yung pananampalataya nila, nalalaki, ang siya magdadala sa kanila sa pagpapala. Gayun pa man, mahirap na nga, ay pang ipagkaloob ang kailang buhay sa masaganang salita na nagbibigay pagpapala kapag sinusunod. Kung kaya ang mahirap, nananatiling mahirap. Pinadala rin sa loob ng iglesia ang mga taong, sabi nga sa inyo kanina, may kapasanan man o wala, matatalino man o mangmang. Kasi sa isang espiritu, tuturuan lahat para papagkaisahan ang paglakad sa katwiran at sa kabanalan. Tungkol naman sa mayaman, wala naman pinapadalang mayaman sa iglesia eh. Sa karanasan, iglesia ito hindi katulad sa iba nagdala ka iglesia, talagang maraming mayaman. Bakit? Sino ba mayaman ang papatol sa iglesia hindi kilala? Sino ba mayaman ang papatol sa iglesia mahirap? Kaya napakahirap o talagang saksaysayan ng tamay lang ito. Ay hindi nagkaroon ng mayamang miyembro. Pagkat sabi ng salita ng Diyos, kapag ang katotohanan na ang itinatahayag para sa kanila na mayaman, mismo ang ating Panginoong Jesus nagsabi, napakahirap pumasok na isang mayaman sa kaharian ng langit. Sa loob din naman ng mahabang panahon, since 1985, na may tayo iglesia ito, ang sangay na rito, na Taytay, ay marami-rami na rin tao inilagay at inalis ng Diyos sa isang dahilan. Ito ay hindi pagsunod sa tipan na ipinagpagtipan ng iglesia sa ating Panginoong Diyos. Inalis sila sa hindi pagsunod sa mga kautusan kanyang ibinigay. Ibinigay at inilatag sa loob ng iglesia. Gayun pa man, mga kapatid, sa paglalagay ng Diyos sa atin, sa kulungang ito, ay walang tinignan ng Diyos o ni itinaniman. Pagkat isa lang kanyang kalooban na sa kanyang ipinadadala ang lahat ay maligtas. Amen po ba tayo? Ang lahat ay niligtas na walang itinatami. Ang lahat ay nagdaan sa proseso ng bagong kapanganakan na walang itinatami. Tayong lahat ay nilagap sa katawan na hindi tinignan ng Diyos kung anong klase at uri ng tao tayo. Pagkat ang kanyang kalooban, turuan at sanayan ng bawat isa sa paglakad sa katwiran at kabanalan. Sapagkat kung walang kabanalan, ay walang makakakita sa ating Panginoon. Ibinigay ang mga salita para sa lahat. Walang mahirap, walang mayaman, walang matalino, walang mangbang. Pagkat ang lahat ay inumpisahan ng kaligtasan at tinuturuan sa pagtahak sa landasin upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Patuloy ginagawa pangangaral at pagtuturo na walang itinatangi na ang lahat ay kinakailangang magdaan dito upang sa pamamagitan ng isang aral at turo ay lumagot, umunlad tayong lahat. Pagkat ang iglesia pinagdala sa atin ay banal. Walang bahid tungo sa kasalanan. Kung kaya ang kalooban ng ating Panginoon na sa lahat ng mga nilalagay ay sa gayon din kaparaanan ay
mabuhay ng banal. Upang maging karapat-dapat sa iglesyang banal na pinaglagyan sa bawat isa sa atin. Amen po ba tayo? Kaya tayo tinuturuan. 1 Timothy 2:4. Unang Timoteo 2:4. Pagkat siya may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. At ang katotohanan ito, mga kapatid, ang siya patuloy na pinagkakaloob sa kanyang iglesia sapagkat gayon na lamang kanaisan ng ating Panginoon na sa lahat ng kanyang ipinapadala nito, wala isa man ang mapahamak. Datapwat sa kabila ng kanaisan ito ng Diyos, ay marami pa rin ang hindi naniniwala at hindi sumasampalataya sa Kanya at sa mga salita na ipinangangaral at itinuturo sa atin ng Espiritu Santo. Ang pangangaral at pagtuturo ng mga hiniram ng Diyos na maigpit at sinana at tinuruan ng ating Panginoong Jesus. Sila yung mga pinagkatiwalaan upang iparating sa kanyang pinakamamahal na bayan ang daan ng kaligtasan. Gayon pa man, naalis ang marami dahil sa ayaw pakinggan ang mga babala at ang mga salita ng pagsaway na ipinarating ng Diyos at ang Espiritu Santo sa iglesia na kung saan ang kanyang mga inililigtas ay patuloy na sinasanay, sinasaway at itinutuwid. Kaya dito sa loob ng iglesia na pinaglagyan sa atin ay magsipag-ingat tayo at huwag magkamaling ipalagay na dito ay may tinatangi o may espesyal na individual na higit na pinahalagahan. Pagka sinabi ng Acts 10:34, tunay nga natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Kung ang Diyos na nagligtas sa atin ay hindi kailanman nagtangi ng tao, ay lalo higit na pinag-uutos sa iglesia at sa bawat individual na huwag magtangi ng sinuman sa loob ng pamayanan. Kundi ang utos sa atin, ang bawat isa ang magmamasakitan, mag-ibigan sa isa't isa, at ituring na masigit na mabuti sa atin, ang ating mga kapatid, kaysa ituring natin ang ating sarili na mabuti kaysa ating mga kapatid. Ito lang ang tayong paraan upang mawala ang anumang bagay ng pagdadala ng kanyang pride. Ituring natin na mas higit na mabuti sa atin ang ating kapatid. Sa ganitong kalagayan, matalino man o mangmang, mayaman man siya o mahirap, kinikilala man tao man siya o hindi, kapag ituturing natin ating kapatid na mas higit na mabuti sa atin, ipinapakita ang kapakumbabaan na bawat isa at ang iglesia ay malalagay sa katahimikan at kapayapaan. Tayo hindi katulad ng ibang mga iglesia. Kitang-kita ang favoritism. Kitang-kita sa mga pinuno kung paano bigyan pagpapahalaga ang mga taong mayayaman kaysa sa mahihirap. Kaya madalas na sinasabi sa atin, at katulad na sinabi sa atin, di tulad ng iglesia nito, na walang mayamang ipinadala ang ating Panginoon. Kaya naman, sa Espiritu ng pinagkaloob sa atin,
Sinisikap ng Espiritu ng Diyos. Nalawakan natin ang ating mga pag-iisip. Kung paano tayo at ating mga kapatid ay sama-samang ipagsasama ng ating Panginoong Jesus sa araw at oras ng kanyang pagparito at dalhin doon sa kanyang kaharian. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay walang tigil ay pinapangarap. Itinuturo sa lahat ng iniligtas ng ating Panginoon. Ibinigay ang salita ng Diyos na walang itinatanggi. Hindi pwede rito ang exception. Kundi ang lahat ng naboborn again, kinakailangan maturuan. Gaano man siya katalino, kinakailangan siyang turuan ng Espiritu Santo upang siya ay maging kapantay lamang ng isang taong mangbang na natuto ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat tayo, anumang level ng pinag-aralan natin o taas ng ating kalagayan sa buhay, sa isang araw na turo tayo ay tinuturuan upang sirain at wasakin ito ang anumang banta ng pagkakampi-kampi at pagkakabahagi na totoong kinukondena ng ating Panginoong Jesus, sapagkat ang pagkakampi-kampi at pagkakabahagi, isa ito sa nagiging dahilan napakabagal na pagkunlad sa spiritual na pamumuhay ng isang tao at paglago ng iglesia sa kabuuan. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Amen po ba tayo? At ang sino bang hindi nagbibigay ng pangunahing atensyon sa pagpapahalaga dito, siya ay mapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan na magliligtas sana sa kanila. 2 Thessalonians 2:10. Simula na itatag ang ating Panginoong Jesus ang iglesia. Naging 2,000 taon na nakakaraan. Napakarami ng napahamak at patuloy na napapahamak dahil sa hindi pagtanggap na ibigin ng mga katotohanan nagtataglay ng kapangyarihan upang magpalaya sa kanila sa pagiging alipin ng kasalanan. Gayong ang pinagutos ng Diyos. Alamin mo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo sa kasalanan. John 8:32. So, pinagutos yan eh. Pag sinabing alamin, mag-aral. At sa pag-aaral lamang, nalalaman natin ng buong detalyado ang mga salitang ipinahayag sa atin. So, ibig sabihin, pwede tayo magtanungan eh. Ebe po ba? Patol kahapon, halimbawa, kapag tayo nag-Bible study, malaya tayo makakapagtanong, katanong-tanong eh. Ito naman ay sinasagot sa atin. Pero kung hindi tayo dadalo, halimbawa, o hindi pakikinggan ng mga pag-aaral, kaya nga pag-aaral eh, Bible study, kapag hindi natin sinikap ang ating mga sarili na mag-aral, mananatili tayong walang kaalaman. At ito ang nagiging dahilan ng pagkapahamak ng marami. Sapagkat ang salita ng Diyos na siyang katotohanan na may kapangyarihan magpalaya sa tao sa kasalanan ay hindi binigyang prioridad at pagpapahalaga upang kanilang pakinggan. Kaya madalas nasabi sa atin na people perish for lack of knowledge. Sipin nyo gano'ng karaming taong mapapahamak, gano'ng karaming taong mapaparusahan. At sa kasalukuyan ay napakaraming mga taong napaparusahan na dahil sa mga namamatay na hindi nakakaalam ng katotohanan. Mga namamatay
na walang pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Araw-araw yan. Ang lugar ng Sheol Hades ay pinupuno ng mga kaluluwang napapahamak at pinaparusahan. Kaya simula kay Adan, magpahanggang ngayon, napakaraming kaluluwa na pinahihirapan dito sa tinatawag na impyerno, mga kapatid. Ang susi o ang dahilan kung bakit napapahamak ay sapagkat binaliwala nila ang salita ng kaligtasan. Kaya habang inaalam natin, pinakikinggan at binubulay-bulay at sinisikap na maging karanasan ng dakilang mga katotohanan na ipinapahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na hinirang, ang kalayaan sa kasalanan ay personal ninyong mararanasan at magiging mabilis ang pagbabagong likha na isinasagwa sa inyo ng Diyos. At totoo sa pamamagitan ng mga katotohanan ito, napakahirap na, mga kapatid, upang mapahamak pa kayo. Kaya lubos na napakahalaga ang pag-uutos na ating Panginoon ng itong kakaligtaan ng mga pagtitipon. Sapagkat madalas na sinasabi sa atin, sa tuwing tayo mga kakatipon-tipon, ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga salita ang sentro ng ating pagtitipon. Isang buhay na halimbawa sa iglesia nito ay marami na rin inalis ang Diyos at pinalitan ng mga karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit. At habang hindi pa nag-rapture, ay marami pa rin ang nanganganib na alisin dahil sa hindi pagkaalam ng katotohanan. O kaya mga nananatiling nakakulong at alipin ng lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan at paghihimagsik. Sa pagkaalis na ginagawa ng Diyos, hindi naman papalitan ng mga magiging karapat-dapat. Kaya kung hindi magsisisi ang sinuman, bagamat siya ay nasabing nasa loob ng tunay na pamayanan, hindi siya makakasama sa mga taong ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Kung hindi magsisisi at hindi magpapasya na talikuran, ang pagiging makasarili na pangunahin niya na nasa mga bagay na material na sanlibutan ito, katulad ng mga hindi sumasampalataya o unbelievers na tinatawag, sila rin ay mapapahamak. Ang iglesyang ito ay tipunan ng mga pinababanat. Mga taong niligtas ng ating Panginoon na maingat na sinasanay at tinuturuan upang maging karapat-dapat sa kahariang inihanda ng ating Panginoong Jesus. Gayon din ang ating Ama at ang Espiritu Santo ang kahariang na kung saan tayong lahat na magiging mapagtagumpay ay inilaan na mananatiling makakapasok pagdating ng araw na iyon. Sa ating pag-aaral kahapon,
kahapon, nabanggit natin, na inuhula ng Espiritu Santo. Na sa mga huling panahon ay maraming magsisitalikod sa pananampalataya. Totoo ito mga kapatid. Pagkat mismo ang Diyos Espiritu Santo ang nagbigay ng prediksyon. At dahil ito ay pahayag at hula ng Diyos, tiyak na ito ay magaganap. Kaya kitang-kita natin na sa kasalukuyang panahon, wag na natin banggitin na ibang mga iglesia. Ito lang pamayanan ng LCJ ay hindi nawawala ang mga taong nanganganib na mapahamak. Mga taong ayaw magsikap na kailang buhay-baguhin at talagang hindi ito mababago kapag ang isang tao hindi magpapasya na magpasakop at sumunod sa Diyos at sa mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo. Kung ang isang tao iniligtas ng Diyos, kasi sinabi iniligtas, yung ikaw ay kinuha para ma-born again. Siyempre, sa unang araw pa lamang, ligtas na tayo. Kapag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, ikaw ay gagawin kabahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Iyon ang araw na ating kaligtasan. Ngunit ang kaligtasan ito ay pinangangalagaan. Kaya po ang kaligtasan kaloob sa atin ay hindi natin pagmamalasakitan. Uulitin sa atin, katulad lang tayo ng mga hindi sumasampalataya. Na hindi makakaabot sa sukatang ipinabot sa atin sapagkat ayaw matuto. Kaya hindi kataka-taka. Simula na itatag ng ating Panginoong Yesus ang kanyang iglesia magpahanggang ngayon. Ay marami nga mga na-born again na tunay. Gayun pa man na hindi nakapagpatuloy pagkat hindi nila na-appreciate o hindi naging katanggap-tanggap sa kanila ang buhay ng ano pagkat maraming aalisin, maraming babaguhin, maraming ilalagak sa kamatayan na kanilang kinasanayan nung taglay-taglay pa ang lumang kalikasan. Binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoong Jesus. Napakamahalin ang bagong buhay na kaloob sa atin. Tulad niya na ating iniibig at minamahal. Ito lang ang tanging paraan upang ang kaligtasang kaloob sa atin ay mga panatili. Ang ibigin natin ating Panginoong Jesus, ang kanyang mga salita at kautusan at mga palatuntunan at maging ang kanyang mga kahatulan. Hebreo 2:3. Paano makakatakas tayo? Kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. At sapagkat tayo naging dahilan kung bakit hindi naging matagumpay at napabayaan ang kaligtasang kaloob. Isa man sa atin mga kapatid na hindi makakatakas pagkat kilala at nakikita ng Diyos kung sino sa atin ang nagmamalasakit sa kaligtasang kaloob. Kaya walang makakatakas sa kanila na nagpapabaya. Pagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagpabaya sa pagbibigay sa atin ng mga salita sa kanyang mga lingkod, tehinira, apostol, propeta, evangelista, pastor at mga guro upang turuan at sanayin ang kanyang bayan sa gawain ng tunay na paglilingkod.
hanggang 31. Gaano kayang higpit ng parusa? Sa akala ninyo ang ihahatol na naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Napakabigat na kaparusahan, mga kapatid. Pag ang kaligtasan ay pinabayaan natin, niyurakan natin ang anak ng Diyos. Binaliwala natin ang kanyang pagkapako sa krus. Bakit? Sapagkat hindi dahil sa pagkapako niya sa krus, walang sinman sa atin ang maliligtas. Kaya kung pinabayaan natin ang kaligtasan nito, para bang inangkin natin na hindi banal ang dugo na ipinagbili sa atin. Ginapastangan natin ang kanyang sakripisyo at namatay dahil sa atin. Binaliwala natin ang kanyang banal na dugo sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, yung lamang mga nahugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus ang siya lamang maliligtas. At sa kanila na nagpapabaya sa kanilang kaligtasan, ito'y pang-alipusta sa espiritu ng biyaya. Yan ko, nilalapastangan natin. Kaya napakahirap talaga hindi makakalusot sa Diyos kapag pinabaya ng dakilang kaligtasan pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Sapagkat ating nakikilala yung nagsabi, ang Diyos ang nagsabi nito, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. At muli, huhukuman ng Diyos ang kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Isipin natin mabuti. Kak ang Diyos ang dumangti, ay walang kalusot-lusot ang sino man nagpabaya sa kaligtasan ng kanyang kaloob. Siyang napag-iigantihan siya ng Diyos. Yung lang ba yung sa rapture, kakilakilabot na eh. Ha? Mararanasan niya ang pag-iiganti ng Diyos kasi pababayaan na siya. Ano pa ang aasahan niya kapag siya naiwan sa rapture? Wala na mga kapatid. Sapagkat ito lang ang dakilang paraan para tayo itakas ng Diyos sa kanyang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi niya. Pag sinabing huhukuman niya ang kanyang bayan, paano paghukom? Ang hindi karapat-dapat sa kanyang bayan, may iwan. Ewan po ba tayo? Sino mang hindi maging karapat-dapat? Kaya nga kakilakilabot. Kakilakilabot ang bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Siyempre, pag nasa ilalim ka na ng kamay ng Diyos, sa ilalim ng kanyang pagpaparusa, mga kapatid, ito na pinakamasaklap na bagay na aabutin na isang taong nagpawalang halaga sa kaligtasang ipinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya tayo ay tinitipon sa tuwing sasapit ang araw ng linggo, bukod sa mga pag-aaral nating isinasagawa, ayaw pang ang ating mga kaisipan na masyadong pinarumi ng kalaban ay malinis. Sapagkat ang salita lamang ng Diyos na patuloy na pinagkakaloob sa kanyang iglesia. Ito lang ang tangang paraan upang tayo ay maging malinis. Kasi sinabi ng ating Panginoong Jesus, kayo'y malilinis na. So, ginawang past tense yung kayo'y malilinis na. Pero ito ay may kung. Ha? Kung inyong susundin ang mga salitang sa inyo ay aking ibinigay. So, doon tayo nalilinis. Hindi sa pamagitan ng salita, pinakinggan natin, hindi natin sununod, hindi tayo pwedeng malinis.
na ipinagkaloob ang Espiritu Santo. Ito ay sa pamagitan ng bautismo sa Espiritu na ipinagkaloob sa bawat isa, na ipinangako ng ating Ama at ng ating Panginoong Jesus. At personal na naranasan ng bawat isa sa atin sa loob ng iglesia ito. At ito ang katangian na iglesia ang pinaglagyan sa atin, na hindi makikita at hindi mararanasan ng mga iglesia ang hindi tinatawag ng ating Panginoong Jesus. Kaya sinasabi sa atin, napakarami nag-aakting apostol dito, napakarami nag-aakting mga spiritual leader. Pero yung katangian ng iglesia, yung katangian ng leader na pinadala ng ating Panginoon, na pinagkatiwala ng ating Panginoong Jesus, na ipagkaloob sa bawat isa ang bautismo sa Espiritu Santo, wala silang lahat yan. Amen po ba tayo? Sapagkat sa tunay na apostol na hinirang lamang ipinagkaloob ang kabanghamang bautismo nito sa Espiritu Santo. At paulit-ulit na pinapaalala sa atin, dito pinasimulan ng Diyos sa kanyang iglesia, simula sa 120 ng mga alagad noong panahon ng Pentecostes. Noong panahon ng Pentecost. Hindi maaari ang kanin ng ating Panginoong Jesus na sa kanya mga iglesia hindi niya itinatag. Kahit na gaanong pag-aakin pa nila na sila ay sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang iglesia pinaglagyan sa atin ay tinawag na sanctified o ibinukod. Sapagkat namumukod tangi ang iglesia kanyang itinatag. Ito lang ang may kapangyarihan na pinagkalooban ng Diyos na maranasan ng bawat isa ang dakilang bautismo sa Espiritu Santo. Maraming mga reliyon at mga kasapi nito na nag-aangkin na sa nila ang Espiritu Santo. Pero tanong kung paano tinanggap, hindi nila maipaliwanag, hindi nila masagot. Ibinukod ang iglesia nito. At hindi maaaring ipantay sa mga iglesia ni tinayon lamang ng tao. Pagkat ang iglesia nito ay tinatag sa kapangyarihan. Pinakikilos sa kapangyarihan. At patuloy na padadaluyan ng kapangyarihan. Bilang kumpirmasyon na ito nga ay tinatag ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang ari ng langit ay hindi sa salita, kundi sa pagtataglay ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen po ba, mga kapatid? Totoo, marami iglesia mayayaman at makapangyarihan. Nagaganda ang bahay sa bahan. Mayayaman tao, mga kasapi at ilang mga kasamahan. Ngunit siya lang naman sa kapangyarihan. Hindi tayo dapat managhili. Hindi tayo dapat sumama ang loob. Kundi masiyahan na tayo. Na bagamat ang pamerang ito ay maliit, hindi kilala. Gayon pa man, at tulad na sinasabi ko sa inyo, gayon na lamang ang pagkilala ng Diyos dito. Pagkat ito'y itinayo ng kanyang anak na si Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa pundasyon ng mga apostol, propeta, evangelista, pastor at mga guro. Ito ay tinidyak sa atin. At huwag mag-alinlangan na kayo nilagay sa tunay na daan ng kaligtasan. Sapagkat ang hiwaga ng Diyos, ang kanyang mga salita, ay kanyang ipinahayag lamang upang ating mapagalaman sa kanyang mga lingkod ng mga apostol at mga propeta. Ang revelation na tinatawag na kung saan magbibigay kasiglahan sa bawat nililigtas, nagbibigay inspirasyon sa kanila pagka-check na sila ay naghihintay sa paparating na Jesus na tagapagligtas at Panginoon ng lahat. Kung hindi nila tayo makikisa sa paglilinis at pagbabagong ligana ay sinasagawa sa atin,
ay parang kasama tayo sa sa mga hindi naghihintay sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Tayo ay nasa tunay na pamayanan at tinicheck na lahat ng mga gawain dito ay pawang makabuluhan. Kaya ang lahat ng gawain at paglilingkod sa iglesia nito na itinayo lamang ng ating Panginoong Jesus ang nagkakaroon ng kabuluhan sa kanyang paningin. Datapat sa mga iglesia na itinayo lamang ng tao ang lahat ng gawain at paglilingkod, ano bang pagpupuri at pagsambang gawin nila. Kahit anong sipag at pagsisikap, kahit anong pagpapakahirap ang gawin nila, ito ay walang kabuluhan. At maging siya na tumanggap ng Espiritu Santo, kung mananatili sa lumang kalikasan, ang kanyang gawa ay nagiging walang kabuluhan. Sinabi ng mga awit 127:1. Psalm 127:1. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, ay walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. So, bali ganito yung mga kapatid. Kapag hindi tinayo ng Diyos ang iglesia, lahat ng gawain, lahat ng paglilingkod, lahat ng pagsamba, lahat ng pagpupuri, maging ang walang paghahandog, ano ba ang kailang ginagawa? Ito ay walang kabuluhan. Ewan po ba? Kasi ang Diyos lang ang may karapatang magtayo ng pamayanan. At gayon din, ang kailang mga pinuno, ang kailang mga pastor na hinirang ng tao, mga tagapamahala. At anong pagkabantay ang gawin nila? Ay hindi nila kayang pantayan ang maingat na pagbabantay ng Panginoon sa kanyang pinakamamahal na bayan. Kaya ganyan na lamang pagbabantay sa atin ng Diyos. Kasi itinayo na iglesia nito. Ewan po ba tayo mga kapatid? Proverbs 21:16. Ang tao na pagala-gala sa labas ng kaunawaan ay nagpapahingalay sa kongregasyon ng mga patay. Ang tao daw na walang nalalaman, kahit anong talino niya, kahit siya magpahayag niya, gumala, magpunta rito, magpunta roon. Ba siya nagpapahayag ng labas sa kaunawaan. Sila ay kabilang sa kongregasyon ng mga patay. Ewan po ba? Ang kongregasyon ba ito buhay? Ang mga kapatid, bakit buhay? Sapagkat pinamamahala ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus at ng Espiritu Santo. Kaya nakakatsak tayo na tayo'y nasa kongregasyon ng mga buhay. Ewan po ba? Kaya kayo buhay. Ewan po ba? Buhay na paglilingkod, buhay na pagsamba, buhay na pagkakalog, buhay na gawain, at lahat na niyong gawin ay pawang buhay sapagkat kayo dinadaluyan ng buhay. Ewan po ba mga kapatid? Pasalamatan natin Panginoon. Samantalang kongregasyon ng mga patay, ang kailang gawain, puro patay. Patay na pagsamba, patay na pagpupuri. At lahat ng gawain, puro patay. So, ibig sabihin, hindi maaaring tanggapin ng Diyos baka nagagaling sa patay. Ewan po ba? So, ibig sabihin ng patay dito, patay sa spiritual. Ha? Pwede tayong tawagin na buhay. Bakit? Kasi binigyan buhay tayo ng espiritu eh. Pero pag patay ang espiritu, ang tao kahit buhay, siya ay patay na itinutuloy. At saka ang kaunawaan binibigay sa atin. Amen po. Romans
12, 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhin ko sa inyo, alam-alam sa kahabagan ng Diyos, na inyong ihandog ang inyong mga katawan, kaya nyo na isang haing buhay. So bakit? Kasi yung nagiging buhay tayo, kapag ang ating espiritu ay nabigyan ng buhay, doon lamang tayo nagiging buhay. Kaya hindi ka taka-taka, napakaraming mapapahama. Halimbawa, population ng daigdig niya, kulang-kulang 8 billion. Ewan ko kung umabot na 1 billion yung maliligtas. Halimbawa na. Kasi ang ratio ng kaligtasan ay talagang, kung halimbawa, papan sa bilang na Israel, 2/3, 1/3 na mapahamak sa Israel yun. Eh how much more, halimbawa, sa buong daigdig. Kasi kung titignan natin, ang paglalagyan lang ng mga taong maliligtas, napakaliit. Isipin nyo yun. Napakaliit in New Jerusalem. Kaya akala ng mga nagtuturo sa mga iba't ibang sa mga pang-reliyon, akala nila lahat ng tao pupunta sa langit. Ay hindi po. Ano po ba tayo? Ang pupunta lang sa langit ay yaong mararapture. At ang laki, uulitin sa atin, ang laki ng lugar na pagdadalan sa mga mararapture lang from Adam hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang laki 1,500 square miles. So gaano kalaki yun? Doon sa laki ng 1,500 square miles, may tiki-tiki sa patayong bahay doon. Kaya nga sabi natin, Panginoon Jesus, in my Father's house are many mansions. Ang hindi lang natin alam, kung tayo bawat isa may mansion. Or, sa bawat mansions, may kanya-kanya kwarto tayo. Hindi masyado na-explain. Basta in my Father's house are many mansions. Ang hindi natin alam kung sa 1,500 square miles, kung tigil-tigil isang mansion. Kundi, pwedeng sa isang mansion, may tigil-tigil sa tayong kwarto. Yun ang hindi natin alam. Pero ang mahalaga, maliit lang yun eh. Kung pwede ba, kakasya ba? Sa 1,500 square miles, ang tao sa buong daigdig para pumunta doon? Hindi! Kaya bilang na bilang eh. Yung pupunta doon, kaya nga binumber. Hanggang hindi na gusto ang bilang na ito, hindi magna-rapture. At patuloy na inusto. Patuloy dinaragdagan, pagkat di nababawas pa. Eh, huwag na kayo mabawas. Amen po ba tayo? Huwag na kayo mabawas. Kasi pag nabawas kayo, hindi na kasama doon. Eh, plus pa yung 144,000 ng mga Israelita, pure Israelites, pupunta rin doon. O isipin nyo, yung kasama na sa bilang yun eh. Doon sa 1,500 square miles ng mga tao titira sa langit. Kaya very minimal lang yun eh. Kakaunti lang mga kapatid. At yan pinagdidira sa atin na mali. Ang tunang mga iglesia, lahat ng kaluluwa pupunta sa langit. Eh, huwag kayo may liwala doon. Ang rapture lang ang inintay natin. At yung lamang mararapture sa buong daigdig, yun lang ang papasok doon. Ewan po ba? Sapagkat ang kalooban ng ating Panginoon, yung mga taong may iwan, na talagang mapapabanal, papasok sa millennial kingdom ng ating Panginoong Jesus. So, yun po yung marami mga anak at pupunuin muli ang daigdig na ito. Iyon ang ating pamamahalaan. Kaya, dalawa yung eternal people. Dalawa klase. Spiritual man. Kaya nga di spiritual man eh. Ano po po? Pag hindi ka naging spiritual, hindi ka pupunta sa New Jerusalem. Kaya dalawang klase lang yan eh. Spiritual men at saka natural men. Ang natural men, yung mga tao na mga anak, pamamahalaan ng spiritual men, yung mga mararapture. Eternally, sila yung mararamihin, siya yung pamamahalaan natin, pero hindi na yung mamamatay after 1,000 years. Ano po ba tayo? Buti na niliwanagan natin. Kaya kung kayo ay maging spiritual, hindi kayo mararapture, buti na nalalaman natin yan. Kaya yung ayaw matuto, yung ayaw maging spiritual, may iwan kayo. Amen po ba? Buti na nalalaman natin. Huwag tayo umasa pa muna sa loob tayo. Nang tunay na iglesia, ligtas tayo. Mali! Kung ikaw ay nagiging spiritual, sabi ng
buhay ng iba, ang aral, para pagpunta sa langit. Eh talaga hindi pupunta sa langit yan. Buti sinasabi sa atin ng mga salitang ito. Napakahirap ang maiwan. Pagkatapos ang rapture, ay nako. Kanya-kanya kayo din. At mayaman ang mahirap. Hindi siya tatagal sa hirap ng buhay sa daigdig na ito. Sige. Ayan, nasa ng magginto. Ha? Lala na mga kaymata, nagkalat lamang yan. Saan sila magkagawa-gawan? Ha? Yung mga tikiman lang na anumang pagkain. Ha? Talagang baitakal yun. Yung mga nasasakupan ng Antikristo, baitakal yun. Ha? Ito naman, eh, kung ikaw ay magpapatatak. Kaya naman ginagawa ng mga bagong relihiyon dyan, uy, pag nag-rapture, tayo ng iyo, baka kayo magpapatatak. E saan kayo pupunta? Wala na. Kaya maraming mga naborn again, pag nag-rapture, naku, ano na yan, ha? Baring mamatay na sa hinanakit, sa sama ng loob, sa nararamdaman niya, naku, naiwan ako. Dapat para sana sinunod ko. Wala na pagsisisi. Wala na. Ang pagsisisi lagi sa una. Hindi katulad sa libutan turo. Nasa huli daw pagsisisi. Malabo yun. Magsisi ka, ikaw maliligtas. Eh, may po ba? Yun ang sinabi ng Word of God. Akilakilabot yan. Isipin nyo, may dala-dala kang bata. Ha? May dala-dala kang, sabi nga, kawawa yung mga nagpapasuso daw, nagpapalo ng mga bata. Bakit? Eh talagang maiiwan. Pero pag namatay yung bata, yung maliligtas yun. Kasi wala pa sa age of accountability. Napakahirap mga kapatid. Kaya kung inaakala natin, ang buhay dito bilang nananampalataya ay paisi-isi lang, eh nagkabali tayo ng pinasukan. Ha? Doon sa maraming iglesia, yun. Madali kaligtasan doon. Kahit hindi mag-alis ng bisyo, kahit mangalon niya, kahit magbakiapit, ligtas nyo. Bakit? Nasa loob ng iglesia, oy, turo ng demonyo yan. Isinasabi ni Timothy, eh may po ba? Nasa uling panahon, maraming makikinig sa aral ng demonyo at sa mga mapanghikayat na espiritu. Pero tayo hindi. Kaya tayo binibigyan ng karunungan upang tiyakin ang inyong kaligtasan. Eh may po ba tayo? Kaya nga, ipinamamali ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, inyong ihandog ang inyong mga katawan na isang haing buhay, a living sacrifice. Kaya katong sa sakripisyo, mainit, nagpapawisan tayo, pero ang mahalaga, ang ating puso at kaisipan ay nalilinis ng ating Panginoon. Ha? Ihandog ninyo itong banal, kaayaya sa Diyos, kahit sa tayo magpunta, kinakailangan kaayaya ang inyong katawang pisikal na yan, sapagkat dyan tayo hahatulan sa mga ginawa ng pisikal na katawan natin ito. Kung ito'y nagasin sa laman o nagasin sa espiritu. Kasi pag nagasin sa laman nito, kapahamakan at kaparusahan walang hanggan. Datapwat kung nagasin sa espiritu, buhay na walang hanggan. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba na kayo sa magitan ng pagbabago na inyong pag-iisip. Bago na ba pag-iisip nyo? Ha? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hanggat hindi natin binabago ang takbo ng ating pag-iisip, ay malabong malaman natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga tama, hindi nga maunawaan ng mga taong ayaw baguhin ang kalang isip ang salita ng Diyos. Bakit? Eh ayaw baguhin ang isip eh. Pero kung mga isip natin, binabago natin, paitin natin, alam natin yung sinasabi. Naunawaan natin natin eh. Bakit? Ibinago natin ang ating isip eh. Pero hanggat di binabago yan, wala yung maunawaan, wala yung maintindihan. At sa pamamagitan ng Espiritu na pinagkaloob sa atin, kailangan makita sa atin ang bunga ng Espiritu. Makita sa bawat isa ang pag-ibig, pagmamahalan bilang magkakapatid, sapagkat pinawawalang halaga nito ang pagkatangis sa sinuman na natatay nasa likuran ay ang sariling kapakinabangan at sariling kasiyahan. Sa magitan ng pag-ibig na ito na bunga ng Espiritu, ay wala namang bagay na
natitisuran tayo. At dahil sa pag-ibig na iyan, ang bunga ng Espiritu, ay hindi rin tayo nagiging katitisuran. Sapagkat hindi na tayo dapat natitisod at hindi na kinatitisuran. Sabi nga ni Santiago 3:2, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay natitisod. Kapag tayo, hindi na bago ng pag-iisip. Kapag tayo, hindi naging spiritual. Kabi-kabila, matitisod tayo. Pero may duktong, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdalang gayon, may kaya rin namang makapigil sa buo ng katawan. So, pagka ito hindi na natitisod, may ganap ka na. Hindi ka na mapapahamak. Kaya mo nang pigilan buo mong katakuhan sa namang banta ng kasalanan. At idinuktong pa ng ating Panginoong Jesus. At mapalad ang sino bang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa atin o sa aking salita. Maluwanag ang pahayag ng ating Panginoong Jesus. Napalad ang hindi makasumpong ng mga katitisuran sa akin at sa kanyang mga salita. Kaya kapag hindi nagsikap na maging spiritual ang isang tao, kahit na nasa tunay na iglesia pa siya palaging matitisod, nagiging katitisuran pagkat lumalakad sa dilim. At pagkat lumalakad sa dilim, tulad ng bulag na umaakay sa kapwa bulag, sila ay mahuhukay sa hukay. Ginusto ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. At wala siyang itinatangi, pagkat ang kaligtasan at ang kapahamakan ay nakasalalay sa ating paggawa, kundi nagmumula sa laman, politiko, o nagmumula sa Espiritu. Kaya mahalin ang mga salita ko binibigay, pagkat ito lamang ang makapagdadala sa atin sa tunay na buhay habang nagsisipaghintay sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Jesus. Pasalamatan natin ang ating Panginoon.